ang lugar kung saan madalas gahibla ang pagitan ng buhay at kamatayan. Bawat segundo, kritikal sa pagsagip ng nag-aagaw hininga. Lumang problema na kung ituring pero tila na pag-iiwanan pa rin daw ang ating mga pampublikong ospital kung kalidad ng serbisyo ang pag-usapan. Minsan ang naiulat sa programang Jessica Soho Reports ang nakakaawang kalagayan ng ospital na ito sa Leyte, ang Eastern Visayas Regional Medical Center o EVRMC, minsang tinawag na Mona Lisa Hospital. Anim na taon na ang nakalipas, binalikan namin ang ospital. Malaking pagbabago na rin daw ang naganap sa ospital. Bago na ang kanilang emergency room, mas maayos daw ang ilang pasilidad, ngunit di maitatangging marami pa rin dapat isaayos dito. Really sad to say wala kaming CT scan. Naaawa rin kami sa patients na they have to be transferred to other hospitals just for a simple procedure. Kailangan talaga namin bumili na pa ng maraming beds sa ER na which can function as well as stretchers. Sa hallway ng ospital, tila ganun pa rin ang sitwasyon. Ang ward namin para sa OB ay can accommodate only 45 patients. Pero minsan ang kanilang census ay umaabot ng 90 patients, so double. So kaya umaabot na dito sa hallway. So part doon sa 30 million na sinasabi ko na infrastructure, magdi-develop kami ng mga ward sa taas para ma-decongest naman yung first floor namin. Sa OB ward, 4 hanggang 5 ang naghahati sa isang double bed. At dahil sa bilang ng mga bagong panganak, 2 hanay sa hallway na nga ang nasakop nila. Dito namin nakilala si Aling Wilma, 3 araw na nila sa ospital. Hirap daw siya dahil mula nang ma-admit ang naaksidenteng anak sa hallway na sila nakapwesto. Kasama niya sa hanay ang ilang diabetic patients. Kaya hinaantay ko ngayon ang doktor niya kung ano maganda dyan kasi sabi lalagyan ng stainless. Wala na pala ako bumili. Rintimento yata yan. Bit-bit din nila ang sarili nilang folding bed. Si mahal daw, 600 din ano, sa kwarto. 600. Hindi namin kaya magbayad yan. Meron naman daw bakanting kwarto, ngunit semi-private ang mga ito, kaya nagtitiis na lamang sila dito. 700 ang bilang ng mga pampublikong ospital sa bansa at marami sa kanila ang may mga semi-private rooms tulad na rin ng EVRMC. Dati kasi 80% ng mga bed capacities ng ating mga ospital ay para sa mga charity patients o service patients. Ngayon, napakalaki na ng bahagi ng mga porsyento ng mga beds ng mga ospital ngayon ay napupunta sa pay patients. Noong 1999, inilunsad ng DOH ang Health Sector Reform Agenda na naglalayong paunlarin ang health services sa bansa. Pinayagan ng mga ospital na pumasok sa mga income-generating projects, kabilang na ang mga pay wards. Ngunit tutol ang ilang health groups dito dahil senyales daw ito ng privatization. Sa huli, tungkulin pa rin ng gobyerno na magbigay ng serbisyong pangkalusugan sa kanilang mamamayan. Simula yan sa mga socialized schemes na tinatawag, those who can afford to pay ay magbayad para may maibigay pa dun sa mga less na nakaka-afford na mga patients. Hanggang sa susunod, makita nila, oh, magandang scheme to, makikita tayo rito. Ayon kay Secretary Enrique Ona ng DOH, importante ito upang makalikom ng karagdagang pondo ang ospital na tutusto sa pangangailangan nito. For the very poor, the poorest of the poor, yes. But for those who are not, for those who can afford to pay, dapat naman magbayad sila. Because kung iisipin mo or hihingiin mong lahat galing sa gobyerno, hindi kaya ng government. Sa susunod na taon, 38.6 billion ang pondo ng DOH, maliit kung ikukumpara sa rekomendasyon ng World Health Organization. Ang kailangan daw na budget ng Department of Health para lamang sa maintenance ng mga ospital ay 40 billion pesos. Pero halos ito na nga yung mismong budget na naaprubahan o ibinigay na pondo sa Department of Health para sa susunod na taon.
Sa Maynila, hindi naman nalalayo ang sitwasyon ng mga pampublikong ospital. Binisita namin ang Quezon City General Hospital. 3 ang palapag ng ospital, natutuklap na ang mga kisame, sira na rin ang sahig at kinakalawang na ang mga kama at sabitan ng dextrose. Dahil sa kondisyon ng ospital na apektuhan maging ang serbisyong medikal para sa mga pasyente. Dito namin nakilala si Melvis na confine ng anak nitong si Grease matapos mabangga ng sasakyan. Mister, obserbahan mo natin. Obserbahan natin kung nagsusukay yung bata, ibig sabihin may tama yung utak, may dugo. Bagamat pampublikong ospital daw ang QC Gen, nagulat siyang kailangan niyang maglabas ng 20,000 pesos kapalit ng operasyon ng anak. Sabi private daw po yata yung yung mag-opera. Dahil wala nga raw po silang pang gamit sa operasyon ito. Bali, ang sabi sa akin, ang kailangan hawak mo sa bulsa ngayon, 10,000 sa gamit, ay sa gamot bago operasyon, tapos yung 20,000 sa gagamitin pang operasyon. May 20 mil ba kayo nung mga panahon na yun? Wala nga ho dahil biglaan hindi naman natin inasahan na gano'n ang mangyayari. Kasi hindi ka naman pwede mag-opera ng kulang yung panahi o kulang yung gamot. Paglilinaw pa ni Direktor Edgardo Salud, abono pa nga raw ang kanilang mga doktor lalo na pag emergency cases. Kasi pag emergency, ayaw namin kasi ng may mamamatay dahil may kakulangan. Dinalaw din namin si Marivic, may malaking bukol sa kanang gilagid. Cancerous daw ang bukol ayon sa mga doktor. Dahil sa kalagayan, hindi makapagsalita si Marivic at tanging sa tubong ito sa kanyang ilong dumadaloy ang nagsisilbing pagkain niya. Problema ng kanyang pamilya ang pambili ng gamot at gastos pang ospital ni Marivic. Araw-araw, kulang-kulang 1,000 piso ang halagang kailangan nila para masustentuhan ang mga pangangailangan nila sa ospital. Ngunit kulang ang ospital sa gamit, kaya hindi rin sila matustusan. Ano yung natatanggap ninyong mga gamit? Kung kailangan nyo na ng gamot, kailangan nyo na ng gamit, may natatanggap ba kayo mula dun sa ospital? Swero. Nagsuswero ko siya kung bibili. Wala naman din eh. Matagal din tiniis ng mga pasyente ang lumang gusaling ito ng QC Gen. Sa susunod na buwan, lilipat na sa bagong tayong gusaling ito. Ngunit bago man ang gusali, pareho pa rin daw ang problema ng ospital. Hindi ko porket bagong building, andyan na lahat. Hindi ko kaya. At andito naman kami para tumulong. Hindi ko kami sumusuko ng pagtulong. 6 na palapag sana ang ginagawang gusaling ito ng Amang Rodriguez. Natenga kasi yung konstruksyon ng ilang palapag dahil sa kawalan ng pondo. 400 pasyente sana ang makikinabang dito pero sa ngayon, nagtitiis at nagsisiksikan na lamang sila sa mga pasilyo ng ospital.